May mga documents na sinamit namin. Medyo tricky lang to ng konti. Siguro bigyan ko lang kayo ng tip, no? Ano ba yung ginawa ko sa cover letter ko? Parang ilang araw na, parang 3 araw na wala pa rin yung information ko. No data found. Sabi nga nila, no, kung ikaw ay sumakses ka na. Hi guys, kumusta? And welcome again to our YouTube channel. So, for today's video, samahan nyo ako and ibibigay ko sa inyo yung mga tips and requirements na ginawa natin para makakuha tayo ng multiple entry Korean visa. Let's go! So, kung kayo po ay nanonood ng mga vlogs namin, no, which lately lang naman namin inumpisahan, first time natin guys, no, na nag-apply ng Korean visa. And of course, first time din natin makakapunta na Korea this 2025. So for a first timer or yung mga beginners na pupunta ng Korea, syempre ang unang-una na dapat nating alamin is tayo ba ay qualified na kumuha ng isang Korean visa. So, siguro, para magkaroon lang tayo ng idea, maraming uri or maraming types o Korean visa, no, na makikita dito sa may website nila. So, dito siya. So, itong website na to guys, pwede nyo puntahan to and pwede nyo i-search kung ano yung mga requirements and ano ba yung mga types of visas na inyong pwedeng makuha sa Korean Visa Application Center or tinatawag natin na KVAC. Alright? So, for today, yung ibibigay ko po sa inyo na tip is about tourism. So, yan po ang magiging topic natin. And kung hindi ako nagkakamali, ang code po nito ay C-3. Ano ba yung mga requirements, no, na kailangan nating umpisahan and kailangan natin na makuha kapag tayo ay mag-a-apply ng Korean visa? So, para doon sa mga na kinakabahan na kayo ba ay mag-grant ng visa, yes, kabahan kayo, hindi, joke lang. So, doon sa mga kinakabahan, wag po kayong kabahan as long as yung mga documents ninyo or yung mga ipe-prepare po ninyo para isa-submit doon sa KVAC is complete and also legal. Wag po kayong kabahan. Alright. So, yung first natin, no, na requirement for us to get a Korean visa is of course our passport. So, ito guys, lagi natin itong vlog, no? Ano lang isang rule with at least 6 months validity before the expiry. So, that's your tip number 1. Yung tip number 2 ninyo guys, still on the passport, is that yung bio page malinaw, walang gasgas, walang halong punit, and meron pong signature. Kadalasan guys, no, na pagkakamali ng mga nag-a-apply ng visa is that yung passport nila, nakakalimutan din nilang pirmahan. So, meron ditong portion na pwede nyong pirmahan actually. Okay? So, yan ang tip 1 and 2 natin for your passport. So, punta na tayo guys dun sa mga documents, no, na isasubmit natin along with our passport. Okay? So, yung number 1, syempre, ang pinaka-importante is yung complete and filled up na application form. So, ito po yung itsura ng application form nila. So, yung application form na to guys, meron tong 5 pages. So, yung page 1, yung una natin titingnan is yung personal details. So, as usual, yung personal details natin, naglalaman lang yan ng family name, of course, yung given name natin, meron yung date of birth, of course, yung ating gender, yung sexuality, and then, kung ano yung nationality natin. So, lalagay nyo lang dyan, Filipino, country of birth, Philippines, and yung national identity number natin, kapag kayo po ay wala pa namang national ID, and in my case, wala pa naman talaga akong national ID, ang nilagay ko lang dyan is NA. So, yung next natin na pupuntahan is itong details of visa application. So, meron kang dalawang tanong here. So, yung first question here is, ano ba yung gusto mong i-apply? This is a short term na less than 90 days or long term na more than 90 days. So, in our case, since hindi naman tayo magtatagal guys sa Korea, maximum na yung siguro mga 2 weeks or 3 weeks, ang in-apply natin is yung less than 90 days. So, para dun sa magtatanong na kailangan ba bibilugan ko or what, checkan lang natin guys, no, yung sagot natin on that part. So, yung question number 2 doon sa part 2 is that, ano ba yung status of stay? So, as I mentioned kanina dun sa intro natin, ang nilagay ko, C-3-9, tourist. Kasi ang status naman talaga or yung pinaka reason of us going to Korea
is about tourism. So, doon sa may page 1, yung pinakadulo, wag nyong lalagyan nyo ng anything, even NA, kasi nakalagay doon for official use only. So, please leave it blank. So, punta na tayo guys sa part number 3. So, ito naman yung passport information. So, yung first question nila is yung 3.1, kung ano ba yung type of your passport. So, meron silang dalawang nilagay dyan, isang diplomatic or isang regular. So, syempre, hindi naman tayo diplomat. So, ilalagay lang natin doon, checkan natin yung regular. Alright? So, yung other options doon is official ba siya or others. So, kapag others, guys, ilagay nyo lang doon, merong specification, no, na, or blank na ano bang klaseng visa or sorry, ano bang klaseng passport meron ka. So, ito guys, self-explanatory. Passport number, ilagay din natin kung kailan siya in-issue. So, yung country of passport, syempre, is Philippines. We also have inputted there yung ating expiration date and kung saan siya in-issue. So, yung place of issue natin is DFA Manila. Okay? So, merong question here na does this applicant or does the applicant have any other valid passports? In my case, nag-iisa lang po yung passport ko. So, ang sagot ko doon ay no. So, yung passport type, yung passport number, and all other details, sasagutan nyo lang yon kapag nag-answer kayo ng yes or meron kayong additional passport na ilalagay doon sa inyong application. So, yung next naman natin is yung item number 4 or contact information. So, ano ba yung contact information? So, ito medyo self-explanatory din to. Pwede natin itong ilagay. Yung 4.1, ang nakalagay is home country address of the applicant. Complete address, ilalagay mo lang siya doon. That's 4.1. Yung 4.2 is that current residential address. So, ito yung confusion, no? Whether may ilalagay ba ako na iba dito or ito ba ay same lang ng number 1. In my case, ang nilagay ko is same as above. 4.3 is meron ba kayong cellphone and telephone? So yes, meron kaming landline and meron din po kaming mobile number. So input nyo lang po yan dyan. Yung 4.4 is all about your email. So put there also your email address na active and ginagamit. So please take note of that. Dapat kaya nyong i-access yung email na yan. 4.5 is about emergency contact information. So, itong emergency contact information is, for me, dapat parehas to nung nandoon sa may passport ninyo, di ba? Remember, sa likod ng passport, meron ditong, in case of emergency, sino yung kukontakin. And in my case, is my spouse or my wife. So, nalagay ko na lang dyan yung name niya, yung address, and then, country of residence is Philippines, and your relationship to the applicant is also spouse. So, yan, nilagay ko lang dyan. Para sa mga single or yung wala namang asawa, ang ilagay nyo na lang dyan is yung mga madaling makontak like siguro brothers or sisters ninyo, kapatid ninyo, or even parents. So that's also allowed. Now let's go to item number 5. So yung item number 5 is about marital status and family details. So nakalagay dito sa 5.1 married, divorced, or single. So nilagay ko married. Yung 5.2 is yung personal information of the applicant's spouse. So, if married, please provide the details. So, letter A, syempre nilagay ko yung family name ng asawa ko. Letter B, given name. Letter C, yung date of birth. Letter D, yung nationality. Letter E, yung residential address, which is yung same nung nilagay ko kung saan kami nakatira. Same, parehas naman kami ng address. And letter F is yung contact number niya. So, ilalagay nyo lang din siya dyan, guys. 5.3 is, does the applicant have children? So, in my case, yes, meron po kaming 2 kids. So, lagay mo lang dyan, yes. And doon sa may other portion, may nakalagay doon is number of kids or number of children. So, 2. Education. So, for education, yung 6.1 kasi, ang unang question is, what is the highest degree or level of education? In my case, bachelor's degree. Wala naman ako masteral. I don't have any doctoral degree. So, chineka ko na lang guys yung bachelor's degree. And then, the name of school, I also inputted there kung saan yung school, which is yung city, province, or country. So, I put there Quezon City, Manila, Philippines. Punta tayo sa item number 7. Yung item number 7 natin is employment. So, nakalagay here kasi current personal circumstances under the employment no, na section. Kayo po ba ay entrepreneur, civil servant, unemployed, self-employed, student, others, employed, retired, and so on.
So, in my case, ang nilagay ko po dyan ay employed because ako naman po ay empleyado as of the moment. But, for those na nanonood, no, na kung kayo ba ay walang trabaho, kung kayo ba ay valid, yes, valid pa rin po. Pwede pa rin po kayo mag-apply kahit kayo ay unemployed, provided na other documents to support your means, your, sabihin natin, expenses, masasatisfy syempre yung embassy. But pupuntahan natin yan maya-maya. So, still for the part number 7, ang nilagay ko po dyan is employed because, as I mentioned, I am employed. 7.2 is ilalagay nyo lang yung employment details. So, letter A is ano ba yung pangalan ng office or organization or ng company. So, nilagay ko na dyan yung company name ko. Letter B is ano ba yung position na or designation na meron po kayo na current ninyo hino-hold on the company. So, ilagay nyo lang siya. May nakalagay din pala dito na position/course. So, if ever na kayo po ay nag-aaral pa, pwede nyo ilagay dito instead of your position is of course, ano ba yung course ninyo na tinitake sa school. Letter C is address of the company or the school or the institute kung saan po kayo affiliated. So, in my case is yung address of my company. So, that's letter C. And letter D is telephone number. Now, this is a bit tricky, no? Because doon sa may list of documents na nakalagay is that dapat may telephone number yung organization or yung company na inyo pong kinabibilangan. In my case, NA po yung nilagay ko because most of our operations are not really happening here in the Philippines. And meron po kaming regional office sa Malaysia. So hence, ang nilagay ko na lamang dito ay NA, but nilagay ko po siya sa aking cover letter and nag-explain ako kung bakit wala kaming telephone number on my company. So, ibibigay ko din po yung tip na yan sa mga susunod na sandali. So, next, punta tayo sa details of visit. So, yung details of visit, again, self-explanatory, kailangan po nating sabihin dito is, ano po ba yung purpose natin papunta ng Korea? So, syempre, sabi natin kanina, tourism. So, ilalagay natin dyan, checkan natin. Yung 8.2 is yung intended period of stay. So, ano ba yon? Siyempre, ilang araw ka ba doon mag-stay sa Korea? In my case, yung nilagay ko po sa application ko is 7 days. Kasi nga, siyempre, darating naman ako doon ng good for 1 week. So, nilagay ko na lang doon 7 days. So, it's equivalent of 6 nights or 7 days. Yung 8.3 is intended date of entry. So, ito guys, isi-share mo na doon sa KVAC or doon sa embassy while you're applying. Kailan mo babalak pumunta ng Korea? So, mag-visit tayo on the month of June. So, nilagay na natin yan. This is for the month of June 2025. So, dapat kompleto yung date. So, nilagay ko din siya sa akin. And then, yung 8.4 is address in Korea, including hotels. So, ano bang ibig sabihin nito? So, remember guys, kayo po ay nag-apply pa lang naman ng visa. Hindi naman sinasabi ng embassy or ng KBAC na dapat meron na kayong 100% no, na reservation, paid reservation sa hotel. Hindi po ganon. So, in this case, pwede nyo lang po siyang lagyan ng intent ninyo na hotel kung saan nyo gusto magstay and you can just put it there. So, in my case, ang nilagay ko pong address in Korea is a hotel which is yung Voco Seoul Myeongdong by IHG. So, kinumpleto ko na lang po yung pangalan. And then, yung 8.5 is yung contact number nung hotel. Kung kayo po ay nag-book through Agoda, meron po yung contact details. And then, kung wala din naman siya doon, pwedeng nyo din siyang i-google. So, ito guys, punta naman tayo sa 8.6. So, 8.6 is, has the applicant traveled to Korea in the last 5 years? So, na ba tayong travel in Korea? So, in my case, wala pa po tayong travel sa Korea and this would be the first time natin pupunta ng South Korea. So, I answered no. So, in my case, nilagay ko lang po ay NA doon sa purpose of visit and sa period of stay. So, yung next natin is 8.7.
8.7 is, has the applicant traveled outside his or her country of residence, excluding to Korea, in the last 5 years? So ito, dito naman tayo medyo madami. And yung pinaka-recent natin na travel, ilalagay lang natin siya dito kahit na mas marami pa siya compare doon sa table, kumbaga doon sa layers ng table. Ang nilagay ko na lang dito na countries, yung last 4 countries na binisit ko. So, I went to Japan nung, kailan ba to? Nung November, December. I went to Turkey nung October, November. And then I went to Malaysia nung August. And then nag-went din ako ng Vietnam nung August. So, kung titingnan ninyo, ito lang yung last 4 visits ko magmula August of 2024. And marami pa talaga akong napuntahan na bansa, majority here in Asia. Hindi ko na siya nilagay kasi I think this one is already enough for me. So, in this case, lalagay mo lang dito guys yung purpose of visit. Like for example, when I went to Japan, that's also purely holiday or tourism. Ilagay mo lang dyan. Nung napunta ako ng Malaysia, I have a client meeting or meron akong, sorry, not client meeting. There's a company meeting. So, nilagay ko lang dyan meetings and conferences and so on and so forth. Period of stay is from what date to what date kayo nagstay to that specific country. Alright? So, 8.8 is about ito, does the applicant have any family members staying in Korea? So, wala naman po kaming kamag-anak sa Korea. So, ang nilagay ko na lang dito ay NA. 8.9 is the applicant traveling to Korea with any family members? Ang answer ko po dito ay no, because ako po ay solo traveler in this case. But, nag-apply din po yung family ko, meaning yung wife ko and other 2 kids, separately. In my case, kapag sila po ay na-approve, of course, hindi pa naman sila mag-travel together with me. Mag-travel naman sila kapag natapos ko na yung solo travel ko or susundan na lang ako nila sa Korea. So, yun talaga yung reason behind that. Let's go to item number 9. Item number 9 is the details of the invitation. So, kung kayo po ay invited by a Korean company or Korean, sabihin natin, organization, yes, dapat ang sagot mo dito. But in my case, ako po ay pupunta doon in my own will. So, hindi naman po ako in-invite. So, nilagay ko lang is no. So, kapag kayo po ay in-invite, you need to fill out itong letters A, B, C, D, and E ng tao or organization na nag-invite po sa inyo. So, please take note of that. Number 10, funding details. So, isa to guys sa mga pinaka-important na part ng inyong application because this will allow the embassy to really siguro have some sort of understanding kung kayo po ba ay merong financial capacity na makapag-travel sa Korea. So, yung 10.1 is a question of estimated travel cost in US dollars. So, ano po ba yung ginawa namin dito, no? So, syempre, kung napansin niyo ang nilagay ko doon sa unang part of my travel is 7 days. So, nag-compute lang ako guys, no, ng gagastusin ko like food, airfare, hotel. So, nilagay ko lang dyan, kinumpute ko lang siya. And for example, kung kakain naman tayo mag-isa, siguro baka enough na yung $100 per day. So, kasama na din dyan yung mga hotels mo on a per night basis. Pwede ding kasama na din dyan yung i-distribute mo yung cost of your airline. So, net-net, ang nilagay ko po is $1,000 US. Pwede nyo pa rin itong baguhin depending doon sa purpose of your visit. And, syempre, yung estimated travel cost, nasa sa inyo naman po talaga yun kung kayo po ay magwawaldas ng pera or kayo ay magtitipid sa Korea. But pretty much, a $100 per day is almost already acceptable. 10.2, who will pay for the applicant's travel-related expenses? So, for example, kung kayo naman po ay mag-visit doon ng kayo lang, so, ilagay mo na lang doon, syempre, yung sarili nyo, no? Kayo na yung mag-visit doon. Ay, kayo naman yung mag-cover ng expenses niyo. Ilalagay mo yan doon sa name of person, organization, or the company. So, that's letter A. Sa letter B is relationship to the applicant. Letter C
is yung type of support. So, for example, meron magsusupport sa inyo. Like, for example, in my case, kung yung wife ko yung sponsoran ko, so, syempre, ako yung sasagot ng hotel, ako yung sasagot ng food, ako yung sasagot ng airfare. So, ilalagay nyo lang din siya lahat doon. And, letter D is the contact number of the person na magsusupport po sa inyo. Item number 11. So, yung item number 11 is about assistance filling up this form. So, nakalagay assistance with this form. So, yung pag-fill out nyo ba ng form na to, meron po bang tumulong sa inyo? And in my case, wala pong tumulong sa akin. This is ako lang. So, ang sagot ko po ay no. So, that's page number 3. Page number 4. And yung page number 5 is just a reminder or notice or other important notes na kailangan po nating basahin. So, basahin nyo lang siya, guys. That's only 1 to 7. So, very general information naman siya. And then, kapag kayo po ay solve na and wala na kayong kailangang i-declare, pwede nyo na pong pirmahan doon sa portion number 12 or yung declaration, putting there the date when kayo nag-fill up ng form, and of course, yung signature ng applicant on wet ink. So, another information pala guys na hindi ko nabanggit is that yung filling up ng forms ninyo, hindi naman pala siya nakalagay guys na typewritten, but I highly suggest that the application form should be typewritten kasi yung PDF naman guys no, na makikita natin sa website nila, pwede nyo namang i-fill out yon. So, using your laptop, using your iPad, or even your phone. So, para iwas na rin tayo guys no, sa mga pagkakamali, doon na natin siya i-correct lahat sa application form. Another tip pala doon sa application form, huwag nyo po itong i-print in any just size of papers or documents. So, dapat ito po ay naka A4, bawal po yan sa short, and bawal po yan sa long. Makikita yan actually guys kapag kayo po ay nag-apply. So, kahit dun pa lang sa lobby, makikita nila na bakit maliit yung papel or bakit mahaba. So, uulitin po kayo. So, please make sure na pag kayo po ay pumunta ng KVAC, naka A4 size yung anyong application form. Okay? So, sabi ko kanina, diba? First is passport, second is the application form. So, yung isa pa sa mga kailangan nyo dalhin is yung passport size or colored picture. So, yung dadalhin nyo guys na size is 35 millimeters by 45 millimeters. So, kung kayo po ay nag-apply ng Japan visa, parehas lang po sila ng size. And, kailangan guys, kapag kayo po ay nasa KVAC na, naka-paste na siya or nakadikit na dapat yung photo ninyo doon sa portion ng application form. But, if ever naman na hindi nyo po ito na ididikit, meron naman silang table or location doon na meron po silang pandikit na pwede nyong dikitan inyong photo and ididikit doon sa form. So, white background din yan. And kung kayo po ay hindi mapalagay, pwede po kayong magpunta sa any photo studio and sabihin nyo lang mag-apply po kayo ng Korean visa and alam na po nila yung size. Number 1 is yung photocopy of your passport bio page. So, ano ba yung photocopy of your bio page? So, ito yun. Actually, yung first page ng inyong passport, meron po yung picture, diba? Yung informations and all. So, yan guys. Kasama na din dyan yung signature ninyo. So, kasama yan sa mga isasubmit ninyo na documents. So, yes, dapat yan po ay colored na photocopy. So, ito pa original photocopy of valid visas and arrival stamps to OECD countries or member for the past 5 years if applicable. So, ano-ano po ba itong mga OECD countries? So, ito po sila. So, in my case, nakapag-apply na tayo nagkaroon na rin tayo ng travel naman sa Turkey and also Japan, and those countries are members of the OECD. So, ang ginawa ko, for example, tingnan ko lang yun ako. Ayan, so, ito, kinuha ko lang itong Japan visa ko. So, ito, pina-photocopy ko lang to. And, meron din akong Turkish visa. So, ito, pina-photocopy ko din to. So, isinama ko yan doon, guys, sa documents na sinamit ko. So, kumbaga, parang more chances of winning siguro is mas marami kang visa, but walang ganung rules, guys, no, na porke marami kayong na-visit na OECD countries, mas higher chance of approval. On top of that, na ilalagay ninyo ng mga OECD countries ninyo,
kailangan din nila ng copy of PRC card or IBP card if ever this is applicable to you. For example, CPA ka, tapos or lawyer ka or nurse ka. So I think a copy of your PRC ID is an added kumbaga sabihin natin added way of proving no na meron po kayong means to cover for your expenses, or another way of saying na kayo po ay may identity dito sa Pilipinas and pwede na kayong balikan anytime. So again, we don't know fully kasi 100% kung ano ba yung mga reasons behind this, no, but that's just part of my own point of view. So ano pa ba? Certificate of employment. So ito very important to. So, Certificate of Employment na nakalagay here is must include applicant's position, date hired, compensation, office address, HR landline, and very specific guys si KVAC, no, cellphone number is not allowed. Plus, of course, dapat meron kang HR email address. So, in my case, since ang aking company is may regional office sa ibang bansa, ang ginawa ko is that nag-request na ako ng Certificate of Employment in my, of course, my regional office, and then pinanotarize na lang nila dun sa bansa na pinanggalingan, in my case, Malaysia. So, pinadala na lang nila sa akin yung documents through DHL. And guys, katulad na sinabi ko sa inyo, wala po kaming landline number sa company. Hence, I think yung verification nito, ginawa na lang nila over email address. And that is also part of the cover letter. So, in-explain ko doon kung bakit wala kaming landline number. Number 8, original personal bank certificate. So, itong bank certificate and bank statement, magkaiba po ito, no? Yung personal bank certificate, ito yung merong ABB, account name, account number, account type, current balance, and account opening date. And dapat yung ADB nito dapat around 6 months. And nakalagay din po yan dito sa my Korean Embassy website. Yung ADB stands for Average Daily Balance. Nakalagay doon sa bandang dulo kung magkano ba yung daily balance ng inyong bank account, no? So, wala namang rules, guys, kung magkano dapat yung amount ninyo. And kung kayo po nag-join ng mga community or mga vlogs or nanonood ng vlogs or nakikita sa mga TikTok or even sa mga Facebook pages, may mga times din, no, na kahit maraming laman yung bank account mo, sabihin mo ng kahit na 6 or even 7 digits, hindi ka automatically nag-grant ng visa, no? So, hindi siya one time or one thing na sure ka na kapag meron kang pera sa bangko, approve ka na. So it's a complicated approval in the embassy, and syempre kaya ka nga pinagsasubmit ng multiple number of documents. Lahat 'yun kailangan nilang i-verify kung kayo po ba ay nagsasabi talaga ng totoo and kung meron po kayong means for you to cover your travel expenses. Okay, so please take note of that. And by the way, yung pinakaiba pala, guys, nung bank statement and bank certificate is ito naman is 3 months bank statement or 3 months of activities for the bank statement. So, bank certificate, 6 months ADB. Bank statement is ito yung inyong 3 months, no, na activity. So, as usual, ano ba yung mga dinebit, ano ba yung credit, ano ba yung mga lumabas na pera, ano ba yung mga pumasok na pera. Yun yung mga makikita mo sa bank statement. Sa bank certificate, hindi mo makikita yun, guys. And kasi bank certificate is only 1 page lang yan. Yung bank statement, multiple number of pages yan. Depende kung gaano kalikot or kung gaano kadami yung activities mo, no, sa what you call one, sa bangko. So, nagde-depend yan kung marami ka bang withdraw, marami ka bang pumasok, and so on and so forth. So, that's why bank statement is different from bank certificate. Alright? Photocopy of your ITR. So, income tax return or ITRs from the BIR. In my case, yes, meron po akong ITR na sinubmit. And, yes, ilalagay mo lang yan dun, guys, no, sa submitted documents mo. Lastly, is pambayad ng visa. So, ano ba yung pambayad ng visa? Yung pambayad ng visa is 900 pesos kung less than 90 days.
And kung kayo naman po ay more than 90 days, magabayad po kayo ng 2,000 pesos. Hindi ko na rin natanong kung ang payment ba dito is dapat cash or pwedeng credit card. But ako, ang ginawa ko, I paid through a cash form. If ever kayo ay magtatanong kung kailangan ba ng NSO or mga PSA, birth certificate, or sabihin natin marriage certificate, in my case, I attach it, pero pinaremove din sa akin ng assessor. So, syempre, dala-dala ko siya nung nag-apply ako, but binigay niya sa akin pabalik na hindi na daw kailangan ng birth certificate or any PSA documentation kasi individual naman ako and solo naman ako mag-travel. So, yun guys, yung official na list of documents na kailangan nating ipasa kapag tayo po ay mag-apply ng Korean visa. Doon naman sa mga additional documents na pwede makatulong sa atin, number 1 na po dito is yung cover letter. So, yung cover letter nyo guys, siguro bigyan ko lang kayo ng tip, ano ba yung ginawa ko sa cover letter ko? Bakit ako nakapag-approve? Bakit ako na-approve, for a first-timer na nag-apply ng visa, instead na single, ang nakuha ko ay multiple entry. So, yung aking cover letter is very personal to me. And nilagay ko talaga doon kung ano ba yung mga aspirations ko, ano ba yung mga plano ko sa buhay, lalong-lalo na sa pagta-travel. And nilagay ko din doon guys is, I am requesting for a multiple entry visa. So, meron akong, of course, header, meron akong nakalagay doon na title, na parang request for multiple entry visa, and then yung reason or yung body of letter. Doon sa body of letter, of course, we're thanking them for the opportunity to go to their country through the visa system. And then nilagay ko doon kung ano ba yung mga achievements ko na napuntahan ko na mga bansa, ano ba yung mga very happy ako na as a Filipino na enjoy ko. And then I also explained there, katulad nung minention ko sa inyo kanina, bakit walang landline yung aking pinagtatrabahuan. I explained there na because our office is not located here in Manila but located in Malaysia or outside the country. Minention ko na lang doon na kapag gusto nilang i-verify yung employment ko, pwede nilang tawagan itong number na to or pwede sila mag-email. And siguro nakatulong na din guys kasi naka-notarize yung mga documents ko from Malaysia. So hindi ako nag-submit ng any e-signature lang. So I really asked our HR to really provide us ng wet ink, tapos meron pa talaga siyang stamp and meron siyang notarized ribbon from Kuala Lumpur or from Malaysia. And I think that helped verify the authenticity of my document in the absence of my landline. So yun, ilagay nyo lang guys lahat na explanation na kaya nyo ninyong ilagay doon sa inyong cover letter para syempre we will never know, diba? Kasi kung di natin nilagay, baka magkaroon lang tayo ng regrets. Yes, regrets. So, regrets na hindi natin naisama yung reasons na yon. And, on the last part of my cover letter, sabi ko doon, because meron akong multiple entry visa sa Japan for 5 years, and nakapunta na rin ako ng iba't ibang maraming bansa, and isa na lang din to sa mga hindi ko pa napupuntahan here in Asia, itong Korea. So, sabi ko, gusto ko magpabalik-balik and to experience na rin yung 4 seasons ng bansa. So, hence, I hope na ma-providean ako ng multiple entry visa. So, yun, yung nilagay ko sa aking cover letter. And again, don't forget na pirmahan ninyo itong cover letter para at least maging valid siya. Okay? So, I think yun yung mga nakatulong sa akin guys na ma-approve yung visa ko. And again, happy to share with you guys na tayo po ay nagrantan na ng multiple entry Korean visa. Yes. Okay, so valid to hanggang 2030. So pwede tayo magpabalik-balik to do some vlogs or to do some sabihin natin tourism or to do some holidays in Korea on top of Japan, which is we also like. Another note pala sa inyo guys, kapag kayo po ay mag-apply ng visa, hindi na po sila sticker on visa. So, ang gagawin is, bibigyan na lang kayo guys ng papel. And itong papel na to, okay lang itong malukot. Pero pwede nyo din itong dalhin kapag kayo po ay magka-travel. Dapat meron kayong copy talaga. But, you can also download your certificate or your visa, ang tawag nila dito certificate, sa kanilang website. So, ito po yung website nila.
Okay? So, punta naman tayo guys punta naman tayo guys doon sa part kung paano ba natin malalaman kung tayo ay na-approve na ng Korean visa. So, unlike other visa applications, kasi dalawang beses pa lang naman tayo nag-apply na. Nakapag-apply na ako sa Japan, nakapag-apply na rin ako sa Turkey. So, unlike doon, talagang meron kang waiting game. So, waiting game talaga. At talagang meron kang, kumbaga, may gulat factor ka ng konti sa Turkish visa and sa Japan visa. Kasi, unlike dito guys sa Korean visa, pwede mo siyang i-monitor or i-track through the use of their website. So, pwede mong kahit araw-arawin, oras-orasin, every minute, pwede mong i-check kung kayo po ay na-approve, kung under review ba inyong ninyo, visa ninyo. So, paano ba siya? So, ito yung text na nakuha ko after ko mag-apply. Magkakasunod yan na text. Ang second text is, you may check the current status on the website of the Ministry of Justice or the visa portal. So, yan. I-share ko din sa inyo guys kung paano. Tapos may registration number, reservation name, and delivery method. Tapos, yung pang-apat na message na makukuha ninyo is that your application has been screened and stored in the Visa Application Center. So, it means na pwede nyo nang kunin yung passport ninyo dito. And lastly, doon sa number 4 na text na nakuha natin is nakalagay lang dito, Korean Visa Application Center, registration number, reservation name, pick-up point, pick-up time, the following business day. So, parang, for me, parang this is just to close your transaction with the KBank. Now, let's try and see ano ba yung paano natin ma-check yung application status natin, no? Ako, nahirapan din ako dito kasi sabihin natin, yung mga parang first few days, syempre, yung unang araw, gusto mo na din i-try. So, pumunta na din ako sa Korean portal, visa portal. So, nag-check na ako doon. Blanco, nakalagay, no data found. So, I inputted my passport number, of course, date of birth. Nilagay ko din dyan. And nilagay ko din guys yung pangalan ko. So, doon sa may pangalan, medyo tricky lang to ng konti. Kasi hindi siya nakalagay doon kung first name ba siya or last name. Although may nakalagay naman na example doon sa baba na uunahin mo yung surname mo or your apelyido before the pangalan. So since napaparanoid na ako that parang ilang araw na, parang 3 araw na wala pa rin yung information ko, no data found doon sa Korean visa portal, baka napagpapalit ko yung mga pangalan. So I tried using my surname first and then my given name, and then nag-try din ako ng given name tapos surname. So talagang talagang hindi siya lumalabas. And then nung ika-siyam na araw, yes, after 9 days, hindi siya business days, talagang 9 days from the time that I applied, doon guys lumabas na under review yung nakalagay na status nung ko. So, imagine from the ika-11th day or even on the 10th day yata, nandun na approve. So, meron dong portion na approve and may nakalagay doon na certificate. So, yung approve and certificate, yung certificate guys, pwede mo siyang i-click and lalabas doon yung PDF format nung inyong approved visa. So, ito na nga yun guys. Ito na siya. Ito na yun. So, pwede kayong mag-download ng kopya na yon. Pwede mo siyang ilagay as part of your document sa cellphone. Pwede mo din siyang i-print or kahit multiple times mawala man tong coupon band na to or yung visa na nakalagay doon sa passport ninyo, kahit magkaroon man yan ng problem, you can always go back to your phone or get another copy online. So, pwede mo siyang i-print na lang ng i-print. Galing, di ba? So, in Japan kasi, in Turkish visa, even the agencies, they are not allowed to tell you kung pumasa ka ba or hindi. And hindi mo sila pwedeng kulitin. Like, hindi mo sila pwedeng araw-arawin na available na po ba yung visa or pumasa po ba ako, bumagsak po ba, na-deny po ba ako. So, at least, ito sa Korean visa, pwedeng-pwede mo siyang, guys, pwedeng-pwede mo siyang balik-balikan, pwedeng-pwede mo siyang i-visit. Kasi nga online it's an online portal. And kahit magdamag ka doon mag-check kung anong status ng visa mo, okay na okay. So, yun naman yung kinagandahan ng pag-a-apply ng Korean visa sa KBank. So, ano pa ba? Alright. So, puntahan naman natin guys yung
sa pag-a-apply na. So now, kunwari, nakuha mo na lahat ng documents mo and ready ka na mag-apply. So pupunta lang kayo guys sa may Brittany Hotel. So yung Brittany Hotel is just beside SM Aura, and pwede mo naman din siyang i-search sa Waze. It's either you search KVAC or you search Brittany Hotel, okay lang yun. And then pupunta lang po kayo guys sa may 9th floor. Pass mo lang siya doon sa may lobby ng Brittany Hotel, na dire-diretso ka lang. Malalampasan mo yung coffee shop or cafe, and then go there. You can see already the elevator going to the 9th floor. So from the 9th floor, pagpunta mo guys sa lobby, doon pa lang bibigyan na kayo ng number. So yung number na yun, tatanungin kayo kung individual ba siya or family or group. So binilang ko lang din guys yung minuto or kung gaano ba ako katagal. Umabot din ako ng mga 50 to 55 minutes before yung number ko matawag doon sa monitor. So bibigyan nila kayo ng stub. Yung stub mo has your number, and then doon sa monitor na malaki, nakalagay din doon guys kung saan kayo pupunta sa 10th floor. Kung counter 5, counter 6, counter 8, and so on. So after 55 minutes, natawag na yung number ko. So, dumiretso na ako guys sa may 10th floor. Ang tanong lang naman sa akin is purpose of the visit, tapos inisa-isa niya yung documents ko, tapos kumpleto naman ako, and wala na siyang masyadong tanong. So, habang ini-inspect niya yung passport ko, yung mga documents ko, tinuro niya ako sa cashier to pay for the visa fee. And the cashier, cash kasi yung binayad ko. So, hindi ko alam guys kung pwede yung credit card. I wasn't able also to ask about that. And I gave 1,000. So, nasuklan ako ng 100. So, total fee is only 900 pesos. And then, you will get the receipt. And the receipt, provide mo pabalik dun sa number, doon sa may counter na unang mo pinuntahan na pinag-iwan naman ng documents mo. And then, ilalagay lang nila yung information. So, once that the document is already reviewed by the assessor, bibigyan ka lang nila ng slip, no, na kailangan mong dalhin kapag kayo po ay magki-claim na ng inyong passport. Ganun lang kadali. So, 55 minutes sa waiting for the number to be called. And then, siguro mga 4 or 5 minutes lang guys yung assessing the documents and paying for the visa fee. So, let's say a total of 60 minutes or 1 hour, tapos ka na doon sa overall visa application mo sa KVAC. Diba? Sobrang efficient and sobrang bilis niya. And I heard some news, I watched some vlogs na they can even go even lesser time pa nga eh. So, yung iba parang 30 minutes lang, yung iba 45 minutes lang. Kasi nga, pag na-tsempohan nyo guys, no, na walang masyadong tao, so okay lang. Pwede kayong pumunta or mag-visit doon. Okay? In getting naman your passport sa KVAC, hahanapin lang nila guys dalawang bagay. So the first is of course yung slip na binigay nila sa inyo after mo ma-deposit yung passport mo. And yung second nila na hahanapin is yung text message. So please note, huwag kayong pupunta sa KVAC nang wala kayong text message na ang inyong passport is already screened and stored. In our case, naka-receive naman talaga tayo ng text. We were able to get it kasi pinakita natin yung slip and also pinakita natin yung text message. Bibigyan natin kayo ng number, just the same kung paano kayo nag-apply ng inyong visa. And then itong number na to, yung din yung papakita nyo sa taas mo na kayo ng 10th floor. And then meron dun sa may side na claiming location ng mga passport. So doon nyo po kukunin ng inyong passport and printed na visa. So, dun sa mga nagtatanong, ano po bang mas mahirap mag-apply? Japan visa po ba or Korean visa? So, siguro, for me, mas nahirapan ako mag-apply sa Japan visa. Pero pretty much, parang parehas lang naman sila guys. Parehas lang sila ng mga documents na hiningi. Except, yung Japan visa kasi, meron sila mga PSA na kailangan. So, kailangan ng birth certificate, marriage certificate. Ito kasi hindi naman kailangan. So, parang yun lang yung pinagkaiba nila. Parehas lang din sila ng bank certificate, meron ding ADB, meron ding mga proof, IDs, and also yun. So, so parang ano lang sila. Parang parehas lang guys yung pag-a-apply ng Korean visa and also pag-a-apply ng Japanese visa.
So, another potential question is that dapat ba marami kang pera? So, I think nasagot ko na yun, no? So, hindi naman kailangan na dapat maraming pera. So, as long as kayo po ay hindi kayo nahinala na yes, kayo ay legal na papasok and legal na lalabas sa Korea, lahat ng documents na submit ninyo ng tama, and sabi nga nila, no, kung ikaw ay sumakses ka na. So as long as complete yung documents ninyo, dapat wag kayong mag-alala. But then again, guys, please, yung pag-approve ng visa is only at the discretion of the Korean Embassy. So, hindi natin yun pwedeng questionin kung bakit tayo ay na-deny or na-disapprove. So, kailangan na natin mag-reapply na lang. Kung hindi ako nagkakamali, ang reapplication natin is another 3 months. So, kapag kayo po ay na-deny or disapprove for the month of May, so June, July, August, so mga September, pwede na ulit po kayo mag-apply. Yan. So, I think I was able to share with you guys, no, kung ano ba yung mga ginawa namin, ano ba yung mga documents na sinamit namin, ano ba yung mga pre-provide namin para makakuha kami ng visa. And yes, nakakuha pa tayo ng multiple entry visa. So, I hope na nakatulong sa inyo guys itong vlog na to, and I hope makakuha din kayo guys, hindi lang ng single entry but ng multiple entry visa, para syempre super hassle din naman sa part natin na lagi tayong nag-a-apply, no, ng visa kung every time na gusto natin pumunta ng country na yun. So syempre, as of the moment, di pa naman ganun kasing lakas yung passport natin katulad ng mga neighboring countries. We will still need to get the visa. Okay? So, yung susunod natin na vlog is welcome na to sa Korea. So, sorry. So, yun guys. So, I hope na nakatulong po sa inyo to. And abangan nyo kung pumunta sa Korea and kumain ng samgyup. Yes. And kumain ng maraming pagkain doon. And ma-experience and ma-witness na rin natin before our eyes yung kultura ng Korea. So, hanggang sa muli. Thank you po for watching the vlog, and I hope nakatulong sa inyo to. Ingat po kayo, and please don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin sa aming video para at least marami po ang makakita ng aming content. Hanggang sa ulitin, maraming salamat po. Ingat. Bye.